Sa kabila ng peligro, libo-libong istruktura pa rin ang nasa ibabaw mismo ng West Valley Fault. Pero sabi ng ilan, wala naman daw silang magawa dahil wala silang ibang mapuntahan. Narito po ang aking report. May isang dekada nang nag-iingay ang PHIVOLCS. Dapat walang nakatayong istruktura sa ibabaw mismo ng 100-kilometer West Valley Fault na nagsisimula sa Bulacan hanggang Cavite at Laguna. 5-meter danger zone yan sa ibabaw ng fault. Kahit matibay yung building, mag-rupture yung ground, mag-offset yung mga foundation. So most likely yung chance na masira yung building, malaki. So yung ganon, walang engineering intervention. Sa datos ng PHIVOLCS, mahigit 3,000 istruktura ang nakatayo sa danger zone. Minarkahan na noon ng PHIVOLCS ang lugar na dinaraanan ng fault. Inabisuhan rin ang mga lokal na pamahalaan. Pero hanggang ngayon, naroon pa rin ang mga istruktura. Tulad nitong sa Canley Road sa Pasig. Malinaw pang nakasulat na babala sa isang poste, burado na ang isa pa. Nabura na rin ang ibang marker sa Taguig City. Malabo na ang marker sa tabi ng bahay ni William Gondraños. Araw-araw man silang kinakabahan, saan naman daw sila pupunta? Wala pa pong available na malilipatan kami. Kasi ito lang po ang titirahan namin na kung bibigyan kami ng available na why not? Sakaling tumama ang tinatawag na The Big One o paggalaw ng West Valley Fault, tinatayang nasa 30,000 ang mamamatay, nasa 100,000 naman ang masasaktan. Pero batay yan sa pag-aaral ng JICA o Japanese International Cooperation Agency noon pang 2004. Nagsasagawa ng bagong pag-aaral ang PHIVOLCS at posibleng tumaas na raw ang bilang na yan. Kasi nag-increase yung population, yung building density, nag-iba na. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang pinakamalapit na fault sa bahay mo, mag-log on sa faultfinder.phivolcs.dost.gov.ph. Pwede ring i-download ang Fault Finder app sa Android.